Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at eto nga mga karibin natin si Bac, si Garcia. Nako, lahat nagulat, pinapanalo. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po. At eto na nga, simulan na po natin to. Sawa ang bayan ko sa pagnanakaw na tao. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media. At unahin na nga po natin ito, si ah, chairperson ng COMELEC, yan mga kababayan, na si Garcia, COMELEC Chairman Garcia, pinasisibak. Aha. Eto mga kababayan. COMELEC Chair George Garcia pinadidisbar, disbar pala mga kababayan, pinapadisbar ng isang abogado dahil umano sa pagsasabi na kailangan ng isang kandidato ng 300 milyon para manalo sa eleksyon. Nako po. Ha? COMELEC Chair George Garcia pinapadisbar dahil umano sa irregularidad na ginawa nito noong halalan 2025. Nagsampa ng disbarment ang abogadong si Jordan Pizaras laban kay Commission on Election Chairperson George Garcia dahil umano sa mga ginawa nitong irregularidad nitong nakaraang halalan. Ayon kay Attorney Pizaras, sinabihan umano siya ni Garcia na kailangan niya ng 300 milyon para manalo sa kanyang kandidatura bilang kongresman sa Panglao, Bohol. Yan mga kababayan, ano kaya? Ha? Dapat talagang sibakin itong si Garcia dahil wala sa hulog po ang kanyang pinaggagawa eh. Biruin mo mga kababayan, dinisqualify po yung kalaban ni Representative Abante, ni Congressman Abante, at ngayon po mga kababayan ay si Abante na tuloy ang nanalo. Ha? Kaya nga marami ang kinakabahan ngayon ng mga politiko, no? Or mga politiko na if they are against no? Dito kaya sa administrasyon, ganito ang mangyayari. Hmm. Ano po sa palagay ninyo? Dapat po ba talagang sibakin na si Garcia dahil sa kanyang mga ginagawa dito sa COMELEC? Dahil hindi lang po yan mga kababayan, no? O eto ang mga balita, mga karibin natin. Sabi po dito, talagang pinupolitika kami. Ayon po yan sa Duterte Youth Chairperson na si Ronald Cardima, no? Na pamumulitika umano ang mga reklamo at issue na ibinabato sa kanila. Dahil nga po itong Duterte Youth mga kababayan ay papalitan din. Yung tatlong upuan nila ay sabi po sa balita ay Gabriela ang posibleng umupo at iba pang nanalong or natalong mga party list. Biruin mo, pangalawa po sa pinakamarami. 2 million plus ang bumoto dito sa Duterte Youth na ito, no? Pero pinapa-disqualify ng kalaban. So, yan COMELEC cancels Duterte Youth Party List registration. Dahil daw po sa registration, breaking news, no? The COMELEC Second Division has decided to cancel the registration of the Duterte Youth Party List. According to the COMELEC Chairman George Erwin Garcia, the decision is still not yet final as the party list can file their appeal within 5 days. Yan. Hindi pa naman pala final sa Duterte Youth mga kabayan, pero di ba? Mukha yatang may halong politika talaga ito eh. Isipin nyo si George Garcia po ay inappoint po yan ni President Bongbong Marcos Jr. Di ba? Tayong mga Pilipino ay meron pong tinatawag na kaugaliang pagtanaw ng utang na loob. Syempre sa kadami-dami ng mga attorney, no? Na pwedeng ipalit or ilagay diyan sa COMELEC, no? Si Garcia pa ang napili. Dahil nga po si Garcia mga kababayan ay attorney po yan ni President Bongbong Marcos Jr. At ginawang, di ba? Talagang
Talagang harap-harapan po ito. Ha? Ginawang COMELEC chairman. Mhm. At eto nga mga kababayan ang rason no ni Garcia, red tagging, missing requirements, COMELEC cancels Duterte Youth Party List registration. Mhm. Pero yan, no? Red tagging, isa daw sa nakikita na posibleng naging violation. Violation pala ang red tagging, mga kababayan, no? Pag ikaw ay tumatakbong congressman or representative. So, isa lang po ang opinion ko po dito, red tagging, pwedeng ma-disqualify, pero pag mga kawatan, mga korap na mga politiko, okay lang. Di ba? Oh. Di ba? Nagre-red tag ka ng mga makakaliwa. No, you're not allowed to do that. Pero kung magnanakaw ka, kukulimbatin mo ang kaban ng bayan, okay lang. Anong klaseng patakaran ito mga kababayan? Anong klaseng batas ito? Kung batas man ito ay anong klaseng batas ito? Imbes na protektahan ang Pilipino, dahil ang Pilipino po, ibig sabihin yan, kaban ng bayan po. Para tayong ginagatasan lang ng gobyernong ito. Ano pong inyong masasabi dyan mga kababayan? Comment nyo na lang. At eto, pasadahan po na, eto pa, isa pa mga kababayan na talagang, di ba? Dahil sa nangyari sa Duterte Youth at sa kalaban ni Benny Abante, maraming netizen ngayon ang nag-aalala baka si Cebu Governor-elect Pam Barrecuatro ay malagay din sa alanganin, lalo na at may electoral protest din si Governor Gwin Garcia laban sa kanya. Oo nga no? Hindi lang po ito si mamaya may papakita pa tayong isang mga kababayan na talagang sip-sip din sa sa administrasyong ito. Well anyway, pag ito si Garcia, si Barrecuatro, si Governor Barrecuatro ang natanggal o pinalitan dahil sa protesta ni Governor Garcia, talagang magwawala po ang Cebu. Magwawala ang Cebu mga kawan sapagkat napakalaki po ng agwat ng kanilang boto. Di ba? Tapos sasabihin, daya yan daya yan. Ay nako. Ang lakas ng loob. Kaya pala ang lakas ng loob ninyong magprotesta-protesta. Dahil meron pala kayong nakasangga pala kayo sa pader. Pader na COMELEC ang kasangga ng mga Garcia. Paano hindi kasangga, di ba? Even the President Bongbong Marcos Jr. Is in favor of Garcia. Sabi nga noon ni PBBM, di ba, nung sinuspinde si Garcia, bigyan daw ng due process itong si Garcia. Ano na lang ngayon, nagprotesta. Pag ito talaga mga kababayan ay nanalo, magwawala po ang Cebu. Alright, at ito pang isa mga kababayan, si Coco Pimentel din, no? Pimentel hiniling sa COMELEC na aksyonan na ang disqualification case na nang tumalo sa kanya sa halalan na si Marce Chodoro. Ay, Chodoyo. Chodoro yata ito, ba't Chodoyo? Okay, anyway, hay nako. Anong nangyayari ngayon? Baka manalo pa. Baka manalo pa. Si Coco Pimentel, mga kababayan, dito po sa nanalo. Dahil mayroon na pong pattern, kita si Benny Abante nga nanalo na Si Pam Barrecuatro may protesta. Si Coco Pimentel pina-actionan agad yung disqualification case nang tumalo sa kanya. Nako po, ano nang nangyayari? Baka yung mga natalo pa mga kababayan ang mga umupo sa mga posisyong ito. Nako po, anong nangyayari sa Pilipinas? Anong masasabi nyo dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang. At eto, pasadahan po natin si Enrile. Mukhang wala rin sa hulog. Sabi po dito ni Enrile, it seems Sara Duterte doesn't want to face impeachment trial. Ito sa tanda mong yan, hindi mo naisip na talagang si Sara Duterte ayaw sa impeachment trial. Sabi niya nga, gusto niya ng bloodbath. At saka logically, mga kababayan, kung ako rin si Vice President Sara Duterte, bakit ko kailangan ng impeachment trial? Ako pa talaga ang, kung baga, ang tawag dito? Yung sa waray kasi maniniguro, di ba? Yung ikaw pa yung talagang
magpupush, kumbaga, no? Ikaw pa yung maniniguro kung sa Warayan, ha? Kung sa English, magpupush. Iwan ko sa Tagalog, hindi ko hindi ko maisip, no? Pasensya na kayo, no? Ikaw pa talagang magpupush na i-impeach yung sarili mo. Di ba? Kung matanda natin sa Enrile, mga kababayan, pagbigyan na natin sa gusto niyang iparating sa taong bayan, no? It seems Sara Duterte doesn't want to face impeachment trial, sabi po ni Enrile. Oo naman, siyempre. Walang taong loko-loko na siya ang mangunguna. Magpupush na i-impeach ang sarili niya. Di ba? Kayo ang gumawa ng paraan. Sino ba? Sabihin nyo kay Chis Escudero na sige, tuluyan mo na si Vice President Sara Duterte. Kung kaya nyo. Yun lang naman di ba? Kung kaya nyo. Alright. Ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang po at eto, pasadahan po natin ang video ito at bigyan po natin ng reaksyon. Nako, eto na po. Nagulat po ako sa binitawan na to na pananalita ni BBM, no? Kaya, 'di ba, parang kailan lang sinabi niya na, 'di ba, hayaan natin yung parang ganoon, hindi siya makikialam, 'di ba? Sa impeachment trial, 'di ba? Kahit sinasabi niya na against siya sa impeachment, pero hindi siya makikialam, 'di ba? Ibang klase talaga 'tong tao na. Parang laging iba yung sinasabi sa katotohanan. Ngayon po, ito po, PBBM bukas sa dialogo ng Senado at Kamara ukol sa impeachment. Ito po ay balita na News 5. Pag pinindot nyo yan, makikita nyo nagsasalita si Auntie Claire. Bukas daw po sa dialogo. Question, bakit magdadialogo? Pwede po ba yun? Yung prosecutor ng Kamara Prosecutor po ang Kamara. Yung Senado po, judge. Bakit po kinakailangan magdialogo? Tignan nyo prosecutor, ang ibig, siguro alam nyo na yung prosecutor, sila yung mga abogado na nagrereklamo. Tapos, sa kaso ni BP Sara, meron siyang depensa. Kawawa naman yung depensa kung mag-uusap, magdadialogo itong dalawa. Grabe naman. Grabe naman. Siguro po mga kababayan, no, itong si Claire Castro, si Attorney Claire Castro ay talagang kumbaga yan na po ang niya, way of life, no? Sa kanyang pagiging attorney. Baka mahilig po itong si Attorney Yusek Castro sa mga gapangan, no? Ginagapang yung kaso para manalo lang, di ba? Yun siguro ang gusto niyang ibig sabihin dito na mag-usap muna. Yung Senado at saka yung mga prosecutor. Nako. Di ibig sabihin nun may kasunduan na posibleng mangyari, di ba? Marami pang pwedeng magyari sa kanilang pag-uusap, di ba? Ano naman yan? Bakit mag-uusap yung Kamara at saka bakit mag-uusap yung prosecutor at saka yung judge? Parang ganito yan. Nakakita ba kayo na judge? Halimbawa kayo, judge, nag-uusap yung prosecutor at yung judge? Kayo yung, ikaw yung inaakusahan? Kawawa ka naman. Nag-uusap na yung prosecutor at judge. Ayan po, maling-mali po yan. No? Maling-mali po. Kaya, hindi ko alam kung bakit umubra yan. Teka lang hindi po Sabi nga ni Space Escudero, no, mga kababayan, itong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ay hindi pwedeng pag-usapan sa executive session, di ba? Hindi kailangan malaman po ng taong bayan kung ano ang pinag-uusapan. Hindi po pwedeng pag-usapan itong impeachment trial sa isang saradong kwarto. Yun po ang gustong ibig sabihin ni Space Escudero, no? Kasi gustong makipag-usap no? Malacanang kakausapin yung si Space Escudero patungkol po sa sa impeachment trial. Kaya pahiya sila no? Hindi po pwede yon sa isang korte, tumatayong korte, no? Nakausapin ng private yung judges. Kasi marami po ang posibleng mangyari at marami din po ang posibleng isipin ng taong bayan sa pinag-usapan nila. Although, for example na lang, hindi ganito yung pinag-usapan nila, pero isipin po ng taong bayan, teka lang, bakit nag-usap po ito?
baka ito ang kanilang pinag-usapan. Di ba? Kung kayo pong mga hinayuta, kayong mga congressman, kayo mga House Prosecutor Panel, no? Talagang mayroon kayong naniniwala kayo sa prinsipyong accountability and transparency. Total, yan naman po ang nirereklamo ninyo kay Vice President Sara Duterte. You have to talk in public. Wag sa closed door, meeting na yan. Kailangan open to the public, di ba? Para marinig lahat ng sasabihin ninyo. Mamaya magkabayaran na naman nagsisimula na nga kayo sa Comelec nga hindi naman natin sinasabing nagkabayaran, pero syempre hindi mo rin maiiwasan yung mga ganong pag-iisip, di ba? Kasi biruin mo, Abante talo na ngayon. Si Abante na ngayon ang nanalong congressman, di ba? Pambari Cuadro nanalo na ngayon, may protesta po si Gwin Garcia. Si Coco Pimentel talo na, pero ngayon madidisqualify yata yung niya, yung kalaban niya. Baka si Coco Pimentel pa ang manalo diyan, di ba? Ang gulo-gulo na po ng natin ngayon, gobyerno. Bakit pa natin kailangan bumoto kung sila rin naman ang magdidesisyon kung sino ang madidisqualify at kung sino ang uupo sa mga posisyong ito, di ba? Harap-harapan po itong panluloko. Kung ganyan lang naman na madidisqualify ang mga yang mga politikong nanalo, mabuti pa ulitin na lang natin ang eleksyon, di ba? Sabi nyo, gastos lang yan Gastos lang yan. Pagkatotohanan ang gustong makamit ng taong bayan, gastos lang yan. Pero kapag pandaraya, kahit gumastos pa kayo ng ilang bilyones dyan, di ba? Okay lang yan. Nako po. Anyway, ano pong inyong masasabi dito mga karibin natin sa mga nangyayari sa ating bansa ngayon? I-comment nyo na lang po sa baba para at least alam po nating mga kaubayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po. Sawa na ang bayan ko